So dito na tayo sa ikalawang poem, which is ang aking mga kabata. Ito ay ginawa rin ni Dr. Jose Rizal. So number 1 ay kapag ang bayay sadyang umiibig sa langit, salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan na sa ring masapi. So ang meaning nito, para mas maintindihan natin, ay nagsisimula sa paglarawan ng isang tao umiibig sa kalayaan. Ang langit na salita ay tumutukoy sa mga salita na parang regalo mula sa langit na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Ang kalayaan ay parang singsing na dapat nating pangalagahan at ingatan. So yun yung mensahe. So dito na tayo sa katulad ng ibong nasa himpapawid, pagkat ang salita ay isang kahatulan sa bayan, nasa anyat mga kaharian. Ang liwanag naghahambing sa wika sa isang ibon na lumilipad sa himpapawid. Ang ibon ay sumisimbolo sa kalayaan at kagandahan. At ang wika ay parang isang paraan para maibahagi natin ang ating mga damdamin at ideya. So ang wika ay parang kahatulan dahil nagbibigay ito ng kahulugan at pag-unawa sa ating mundo. So alam naman natin na nagkakaintindihan yung mga tao sa pamamagitan ng kanilang wika. So yun yung pinaka-basic form na para magkaintindihan ang mga tao at magkasundo sila. At ang isang tao ay katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanilang salita ay mahigit sa hayop at malansang isda. Ang ikatlong paragraph ay ang mensahe nito ay nagsasabi ng mga tao ang dapat magmahal sa kanilang sariling wika. Ang hindi magmahal sa kanilang salita ay parang isang hayop na hindi o walang pakiramdam. Ang pagmamahal sa wika ay parang pagmamahal sa atin ng sariling pagkakakilanlan. So tama nga. So kung ikaw ay hindi mo mahal yung wika mo, hindi mo pinapangalagaan, tama nga yung sinabi niya na para kang isang hayop na walang pakiramdam. So dahil nga sa ngayon ay kahit yung sarili nilang wika hindi nila ginagamit dahil ina-adapt na nila yung ibang wika, which is ito na yung pagbabago ng bawat tao. At ang wika ay isa ito sa mga pangunahing pagkakaintindihan ng mga tao sa mundo. Ito rin yung nagbibigay ng liwanag kung ano yung gusto mong sabihin at nagbibigay ng ideya para sa mga taong kanilang gustong gawin. So kaapat ay kaya ang marapan na pagyamanin kusa sa tulad ng inang tunay na nagpala at ang wikang Tagalog tulad din ng Latin. So ang ibig sabihin nito o mensahe nito ay nagpapahalaga sa wikang Tagalog. Ang wikang Tagalog ay parang isang ina na nagpala sa atin ng kanyang pagmamahal at paggabay. Ang wikang Tagalog ay mayaman at maganda katulad ng ibang mga wika sa mundo. So yun yung meaning ng ikaapat na paragraph. So ang panglima ay sa Ingles, Kastila at salitang anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang paggagawad ng pagbibigay sa atin. Ang salita natin tulad din sa iba. So totoo naman yun ay ang bawat salita natin kahit na iba-iba yung wika natin o lingwahe natin, merong lingwahe na alam natin na yung paraan, yun yung paraan para magkaintindihan tayo. So ang meaning nun ay binabanggit ang iba't ibang wika sa mundo tulad ng Latin, English at Kastila.
ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga wika na ito at ang bawat wika ay may sariling kagandahan at kahalagaan. So tama nga yun. Ang bawat wika ay may sariling kagandahan o may sariling meaning sa kanila. So panghuli ay na may alpabeto at sariling letra na kayang nawalay dinatnan ng sigwa. Ang lunday sa lawa noong dakong una. Ang huling paragraph, ang mensahe nito ay nagpapaliwanag ng wika. Tagalog ay may sariling alpabeto at letra. Alam naman natin ng bawat wika ay may sariling itong letra at alpabeto. Ang lungay na lawa ay tumutukoy sa mga unang tao na nagsalita ng wikang Tagalog. Ang wika ay parang isang barko na naglalagay ng mga kwento at tradisyon ng isang bayan. So doon nagsimula yung wika nating wikang Tagalog sa ating mga ninuno, which is sila yung unang-unang nag-adapt o sila yung unang nagsalita o nagsabi sa salitang Tagalog. So meron na po ditong ginuhit. Meron itong nilalaman nito ay ang tao, ibon, araw at iba't ibang country. So ang una dito ay tao. So yung tao na ito ay masayang ipinapahayag yung watawat ng Pilipino. So at ang araw ay nagbibigay ng liwanag para sa mga taong yung akala nila ay wala na silang pag-asa. Na alam naman natin ng araw ay nagbibigay ng liwanag, yung sabi nga nila, hanggat may araw, may pag-asa. So ang ibon, katulad ng ibon ay dapat ay malaya tayong pumunta sa kung saan natin gusto. So meron ditong mundo, which is ito yung ating tinutukoy yung mundo na dito na lahat makikita natin dito. So meron ditong dalawang tao. Ang dalawang tao na ito ay meaning nito ay anak at saka ina. So alam naman natin yung ina at anak ay sobrang mahal ng kanyang ina. So parang lahat ay gagawin niya para lang sa kanyang anak. At meron ditong dalawang kamay na may magkaiba yung kanilang flag. Meron ditong kamay na which is ang meaning nito ay hindi porket na magkaiba kayo ng lugar o kinalakihan ay hindi na kayo magkakaintindihan o magkasundo. So meron ditong simbolo ng pera. Alam naman natin na ngayon ay pera ang pinakamahalaga para sa mga taong swapang sa pera. Lalo na ngayon na lahat ay gagawin para lang makuha yung gusto nila. Unang-una yung pera gusto nila. At ang pangalawa namang gusto nila ay trono o yung title. So lahat ng tao ay gagawin ang lahat para lang makuha yung kanilang gusto kahit na may natapakan pang ibang tao. So yun lang po.